most unblessed. All that we think or do, keep the best. Every work for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is true our best, our all. Night soon comes on apace, day hastens by. Workman and work must face, testing on high. Oh, may we in that day find rest, which God has promised those who do their best. Every work for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is true our best, our all. Para po sa atin pong scripture congregational read through the Bible, may I call on Brother June. Magandang umaga po sa lahat. And let's open our Bible on Good morning po. Let's open our Bible on the book of Luke, and we are on chapter 11, and we start with verse 25. Luke 11, verse 25. Pag handa na po lahat, we will start. And when it comes, it finds the swept and put in order. Verse 26, Then goeth he, and taketh to him 7 other spirits, more wicked than himself. And they enter in, and dwell there. And the last state of the man is worse than the first. Verse 27, Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito, isang babaeng mula sa maraming tao ang nagsasalita sa malakas na tinig at sinabi sa kanya, Makalat ang sinapupunang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Verse 28, But he said, Yea, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Verse 29, And when the people were gathered together, he began to say, This is an evil generation. They seek a sign, and there shall no sign be given it, but the sign of Jonah the prophet. Verse 31, The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them. For she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here.
Kung wala pa po si Isaiah, we can proceed with Bogs. Si Bogs, ikaw. 32. Hindi kayo napagutom ang mga tao nanginig sa kasama ng lahing ito. At ito'y tulan kapagkat sila ay nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito yung isang lalong dakila ay sakay Jonas. No one after lighting a lamp put it away in a cellar nor under a basket, but on the lampstand, so that those who enter may see the lamp. Verse 34. The eye is the lamp of your body. When your eye is clear, your whole body also is full of light. But when it is bad, your body also is full of darkness. Verse 35, Take heed, therefore, that the light which is in thee be not darkness. Verse 36, If thy whole body therefore be light of light, having no part of dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a candle do give thee light. Verse 37, And as he spake, a certain Pharisee besought him to dine with him, and he went in and sat down to meat. So kung wala po si Isaiah and Ariel, so yeah, Pastor. Sean, sorry. Sige pa. Let us, now for our theme hymn of the month, we will be singing Pag-alabin mo, O Diyos, which is the Tagalog version for A Passion for Thee. We will be singing all 3 stanzas. O Ama, aking puso sa'yo ay igala. Pakinig sa'yo'y anong gala. Tanging naisip ikaw, Panginoon. Dali sa'yo'y itong aking puso. O Diyos, munting pag-ibig at pagkauhaw sa'yo. Iyong bilin ang aking dalangin, ang buong pusong maglilingkod sa iyong harapan. Puso ko ay pupusing, handa sa gawain. Pag-ibig kay Kristo ang naisin, at yung turuan sa'yo ay pasakot. Bigaya at hangarin ng puso. O Diyos, munting pag-ibig ko't pagkauhaw sa'yo. Iyong bilin ang aking dalangin, ang buong pusong maglilingkod sa iyong harapan. Third stanza.
kailan man susuguin, ikaw ay susunduin. Kaluluwa sa iyo'y dadalhin, tanging dalangin ako'y pagpalain. Pangunahan sa lahat kong daan. Pag-alabing o Diyos, munting pag-ibig ko, pag-uhaw sa'yo. Iyong diin ang aking dalangin, ang buong puso maglilingkod sa iyong tapat. Let us open in prayer. Amang banal at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan po, Panginoon. Salamat po, Ama, sa araw po na ito na inyo pong ipinagkaloob po sa amin at sa pag-ingat po sa bawat isa po, Ama. At bagamat na ngayon po ay may bagyo at kami po ay hindi po makapag face-to-face, salamat po, Ama, na hindi niyo po pinahintulutan na hindi po kami makapagsamba po sa inyo. At Ama, ipinapanalangin po namin na kayo po ang mag-set ng right spirit sa amin po mga puso at isipan po palagi at kayo po, Lord, ang manguna po. Ama, ipinapanalangin po namin na maintindihan po namin ang lahat ng ituturo niyo po sa amin sa inyo pong salita ngayong araw po na ito at amin pong itong isabuhay palagi. At may pinapanalangin po namin na ito po yung maging pagpapala po, Ama, sa bawat isa po na makikinig po, Ama, ngayon pong umaga. At Ama, salamat po sa mga pinagkakaloob niyo sa amin at sa mercies niyo every morning na inyo pong ipinagkakaloob. At Ama, pinapanalangin po namin na kayo po, Lord, ang naging maayos po, Ama, ang flow po ng aming pong worship service po ngayong araw po nito. At kayo po, Lord, ang manguna. Muli, Ama, ibinabalik po namin ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. To the Father, and to the Son, and to the Holy, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Para po sa atin pong next hymn, which will be our hymn of preparation for the message, let us open our hymnals in hymn number 10, which is entitled, O God, our help in ages past. We will be singing the first, second, and third, and fifth stanza. O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, or earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. O God, our help
in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal home. Para po sa atin pong scripture passage, may I call on Brother John. Good morning po. Para po sa ating scripture reading, babasahin po natin Psalms 90 verse 1 to 12 po. Okay, let us read po. Psalms 90 verse 1. Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Thou turnest man to destruction, and sayest, Return, ye children of men. For 1,000 years in thy sight are but as yesterday, when it is past, and as a watch in the night. Thou carriest them away as with a flood, they are as asleep. In the morning they are like grass, which groweth up. In the morning it flourisheth, and groweth up. In the evening it is cut down, and withereth, or we are consumed by thy anger. And by thy wrath are we troubled. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. The days of our years are 80 years and 10, and if by reason of strength they be 80 years. Yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Tawag ko na po si Pastor Dennis po para po sa pastoral prayer. Okay. Again, reminder po sa bawat isa. Mag-on po tayo ng ating camera para sa ating for our accountability. Tsaka para makita rin natin ang bawat isa. Okay, sige po. Tayo po ay manalangin. Okay, let's pray. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa amin na bagamat masungit ang panahon at hindi umaayon sa aming kagustuhan. Salamat Panginoon, meron kaming magagamit na pagkakataon para hindi masayang ang mga sandaling ito upang hindi kami makasamba sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga ganitong paraan upang kami po, bagamat physically ay hindi magkakasama pero nandito kami, Panginoon, sumasamba sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, lubos-lubos po ang aming papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat din, dakilang Diyos, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa buong isang linggo na to. Alam po namin, Panginoon, kaya kami nakahumantong sa araw na ito, Panginoon, ay dahil sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa mga pangangailangan na pinunuan po ninyo, Panginoon. Sa mga panahon na nag-struggle kami, Panginoon, ikaw po ang tumutulong sa amin, dakilang Diyos. Salamat sa mga karamdaman na minsan ay nararanasan namin, pero pinapagaling po ninyo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok kung saan pinapadaan niyo po kami, hindi para parusahan kami, Panginoon, hindi lang para saktan kami, Panginoon, kundi para hubugin ang aming pananampalataya, hanggang sa maging kawangis namin ang aming Panginoong Hesus. Salamat o Diyos sa mga pagtitiwalang ibinigay mo sa amin sa mga panahon na may mga bagay kang pinagkatiwala sa amin, Panginoon. O Diyos,
Marami pong salamat, dakilang Diyos. At kung iisa-isayin po namin ang mga pagpapalang natatanggap po namin, dakilang Diyos, hindi po namin mabibilang sa aming mga kamay, Panginoon. At lalong-lalo na, Panginoon, kulang ang aming mga buhay para sambitin ang mga lahat ng iyon, Panginoon, dahil sa katapatan niyo at kabutihan niyo po sa aming mga buhay. O Diyos, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagpapakumbaba sa aming mga sarili, Panginoon. Kinikilala po namin ang aming mga kahinaan, dakilang Diyos, ang aming mga kakulangan. Ngunit salamat dahil nandiyan ang Banal na Espiritu upang tumulong sa amin, Panginoon, upang patuloy kaming pangunahan, dakilang Diyos. Patawad po, Panginoon, sa mga panahon na mas pinipili po naming sundin ang gusto namin kaysa sa gusto mo para sa amin, Panginoon. Patawad po sa mga panahon na nadadapa kami, Panginoon. At kuminsan, tinatahak namin ang landas na mas gusto namin kaysa sa kalooban mo, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa mga pagsuway, pagsalangsang na ginawa po namin sa iyo, Panginoon. Alam niyo po ang aming mga puso. Alam niyo po ang aming mga buhay, Panginoon. Hindi po lingid sa iyong kaalaman ng mga bagay na ito. Alam mo po ang haka ng puso namin, Panginoon. Iniisip pa lang namin, Panginoon, alam mo na, dakilang Diyos. At kung meron man higit na nakakilala sa amin, ay walang iba kundi ikaw po yun, Panginoon. Kaya naman patawad po, O Diyos, sa mga pagkakasala po namin sa iyong banal na harapan. Sa mga panahon na nagre-rebelde kami, dakilang Diyos, patawarin po ninyo kami. Hugasan kami ng patuloy ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Linisin ang aming mga puso't isipan, Panginoon. At nawa sa pagsambang ito, dakilang Diyos, higit po naming maitaas ang pangalan po ninyo, Panginoon. Inihiling po namin, dakilang Diyos, sa panambahang ito, bagamat ito ay online, dakilang Diyos, tulungan mo kami na matuon ang aming puso't isipan. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, na anumang mga distraction ay tanggalin po namin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na itutok namin ang aming mga puso. Sa pagsambang ito, ibigay po namin ang buong lakas namin at pag-iisip, Panginoon. At sa pakikinig ng iyong salita, dakilang Diyos, tulungan mo kami na mag-focus dito, Panginoon. Dinadalain po namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan na kayo po ang patuloy na kumilos. Dalain po namin ang pagpuspos ng Banal na Espiritu, dakilang Diyos. Dalain po namin sa oras na ito, Panginoon, bagamat paparating na po ang bagyo, humihingi kami ng pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Alam po namin ikaw ang nagpapadala ng mga bagyo, Panginoon, ng mga kalamidad, dakilang Diyos. Hawak po ninyo sa inyong mga kamay at kontrolado niyo po ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, bilang mga ninalang na madaling mawala, madaling maglaho, Panginoon, sa katotohanan, kahit sa salita mo lamang ay pwede na kaming mawala. Pero Panginoon, humihingi kami ng kahabagan sa iyo, Panginoon. At sa ilang mga kababayan po namin na maapektuhan na to, naingatan niyo po kami, dakilang Diyos. At kung maaari, Panginoon, ayon po sa inyong kalooban, na malusaw nawa, Panginoon, ang bagyong ito at hindi po makapinsala, Panginoon, sa mga tao. At tulungan mo po ninyo, Panginoon, ang mga kalamidad na ito na magmulat sa mga puso't isipan ng mga tao upang manumbalik sa iyo, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga kalamidad na ito upang akayin ng mga tao patungo sa iyo, papalapit sa iyo, Panginoon, sa pagsisisi at pagbabalik loob sa iyo. At kaming mga mananampalataya, tulungan mo kami, dakilang Diyos, na dakilain ka sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang gawin anuman ang inyong ibigin, Panginoon. Pero salamat dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Patuloy mong ipinalalasap sa amin, Panginoon. Kaya naman, dakilang Diyos, sa aming kalagitnaan, ikaw po ang patuloy na maitaas. Tulungan niyo rin po ang iyong lingkod sa pangaral ng iyong salita. Tulungan niyo po ang bawat isa na mga salita mo na maihahayag ay tumimo sa aming mga puso't isipan. Tanggapin namin ito bilang salita mo, bilang salita na nanggaling sa iyo, dakilang Diyos. At kapag narinig po namin ito, ay wag po naming pagmatigasin ang aming mga puso. Magpakumbaba kami, Panginoon, at sumunod sa kalooban po ninyo. Huwag naming tahakin ang landas palayo sa iyo, Panginoon, kundi pagsisisi at panunumbalik.
pagpapatuloy sa iyo, Panginoon, pagsunod sa kalooban mo. Kaya naman, Panginoon, hinihiling po namin na patuloy kayong kumilos. Dalangin po namin din ang maayos na connection ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, muli, magandang umaga po sa ating lahat. Bagamat ang panahon ay alam natin na masungit, pero salamat sa Panginoon dahil meron po tayong opportunity para po makapag-aral po ng salita ng Diyos. At ang topic po natin ay, ang passage natin ay mula sa Psalm chapter 90 verse 12, kung saan ay isa sa pinakamatandang psalm na isinulat. At ito po, ang nagsulat ay si Moses. Okay. Share ko lang po ang aking verse. Wait lang po. Medyo ayusin ko lang po. Okay. So, ang sabi po dito sa Tagalog, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Alam niyo po, napakabilis po ng araw, ng mga panahon. Napakabilis na lumipas ang mga panahon, Yung araw, nagiging buwan, lumilipas, At bago nating malaman, kung minsan nakalipas na yung araw, nakalipas na yung mga panahon, kung babalikan natin, dati January pa lang, ngayon na, November na po, ilang buwan na po ang nakalipas, At talaga napakabilis ng panahon, At kung minsan sa paglipas ng panahon, hindi natin namamalayan, ay ang ating mga oras ay kung minsan nababaliwala, At pinupuno natin kung minsan yung ating mga oras na kung saan ay minsan wala namang halaga, di po ba? Yung mga oras na minsan na dapat punuin natin ng mga bagay na kapakipakinabang, lalo na sa ating spiritual, at kung minsan hindi po nangyayari yun, At minsan mas sa halip na mas pagtuunan natin ng pansin yung ating relationship sa Panginoon, yung ating spiritual life para tumatag tayo, maging matatag tayo, maging matibay tayo sa Panginoon. Kung minsan mas hinahabol natin yung success sa buhay na hindi naman ang tawag doon worldly success, yung comfort dito sa mundo, yung pleasure ng mundo, na sa punto na binabaliwala natin, kinakalimutan natin yung mas mahalagang bagay, At alam po natin na maikli lang po ang buhay, di po ba? Alam natin yan, na napakaikli lang ng buhay natin. Pero bihira tayong mag-stop, mag-pause sandali at mag-isip na, teka muna, ginagamit ko ba yung aking mga oras, yung aking mga araw ng may karunungan sa harap ng Diyos? Kung minsan po ba natanong na po natin yan sa sarili natin, habang tayo ay nag-iisip, nagmumuni-muni tayo, nagamit po ba natin ang lahat ng oras natin ng may karunungan sa harapan ng Diyos? At ito po sa katunayan ang concern ng psalmist ni Moses dito po sa psalm na ito. At si Moses, ni-remind po niya na tanging ang Diyos ang makapagtuturo sa atin para po makita natin ang buhay ng tama. Upang makapamuhay tayo ng may halaga sa harapan ng Diyos. Makapamuhay tayo ng may saysay at ng may karunungan para sa glory ng Panginoon. Dahil po nakakalungkot, madalas
ano, madalas nating sayangin ang mga maiiksing panahon natin habang pinupurso natin yung mga bagay na hindi naman dapat nating i-pursue. Kaysa sa hanapin natin ang Diyos at mamuhay sa karunungan at mamuhay ng tama. Kaya gusto ko pong i-challenge ang bawat isa at exhort ang bawat isa mula po sa salita ng Diyos. Na tayo po itinatawag ng Diyos na hanapin ang kanyang pagtuturo, pahalagahan ng tama ang ating maikling buhay at mamuhay po tayo na may pusong hinubog sa karunungan. God calls us to seek His instruction, rightly value our brief days, and live with hearts shaped by wisdom. Again, ito po yung exhortation sa atin. God calls us to seek His instruction, rightly value our brief days, and live with hearts shaped by wisdom. Kung papaikliin po natin ito, ang title po ng ating pag-aaral ay Learning to Live Wisely in Life's Brevity. Learning to live wisely in life's brevity. Pagkatutong mamuhay ng may karunungan sa maikling panahon ng buhay. Maikli lang po ang panahon natin dito sa mundo. Pinakamatagal na natin kung loobin ng Diyos, 100. Sabi nga ni Moses, 70. Minsan lumalampas pa ng 80. Pero maikli pa rin po yun kumpara sa eternity. So bago po natin pag-aralan, bago tayo mag-focus dito po sa ating passage, gusto po nating sabihin na ito pong Psalm 90 ay prayer ni Moses na nagpapakita po ng great difference between God's eternal nature and man's short life. At si Moses po ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsasabi na ang Diyos ang ating dwelling place. Sa lahat ng generation. Sa katunayan, sinabi po dito sa verse 1. Okay, atras po tayo ng kaunti para tingnan po natin ito. Okay. Sabi sa verse 1, Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. At siya po ay nag-i-exist from everlasting to everlasting. Sabi sa verse 2, before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Ibig sabihin, ang Diyos ay eternal. Nandiyan na ang Diyos. Bago pa man nangyari yung lahat ng bagay na ito, o nag-i-exist ang lahat ng mga ito, nandiyan na po ang Panginoon. At in contrast, sa human life ay maikli po ang buhay natin. At sabi diyan, tiniturn ng Panginoon yung buhay ng tao into dust. Kaya nga po sinabi diyan sa verse 3, pansinin po natin, sabi po dito, thou turnest man to destruction and sayest return, yea, children of man. Ang Diyos po ang nagtatalaga ng buhay natin kung gaano kahaba o kaikli. At sabi niya, yung ating years ay quickly natatapos parang paghinga. Ang sabi diyan sa verse 9. Okay, punta po tayo sa verse 9. Ang sabi dito ni Moses, for all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. The days of our years are 70 years and 10. And if by reason of strength, they be 80 years. So, sabi niya yung araw natin, 70 years. 80 is 60. Yung 10 plus 10 is 70.
At kung may lakas pa, sabi niya, if by reason of strength they be 80 years. 80 is 80. Ano? Pero sabi niya dito, yet is their strength labor and sorrow. No, for it is soon cut off and we fly away. Nawawala kaagad po. Ano? Dahil po ang buhay ay maiksi at puno ng sorrow under God's judgment dahil po sa kasalanan. Binanggit niyan sa verse 7. Ang sabi niyan, for we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. Pagdating sa verse 11, sabi niya, who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. Bakit galitan Diyos? Simple lang, dahil po sa kasalanan. Kaya nga po pagdating sa verse 12, nagpray po si Moses. Dahil po maikli ang buhay, dahil sa galit ng Diyos, sa judgment ng Panginoon, dahil sa kasalanan natin, si Moses ay nagpray. Sabi niya, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ano? He asked God na tulungan ang mga tao, ano, para makita nila kung gaano kaikli ang buhay na dapat nilang ipamuhay ng may karunungan at ng may katuwiran sa harapan ng Diyos. Ano? As sa mga following verses 13 hanggang 17, nagpatuloy po si Moses sa kanyang prayer, humihingi ng compassion sa Diyos, ano, ng joy, ng establishment ng kanilang mga gawa. Kaya sinabi niya sa verse 13, return, O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servant. Ano? Hindi ibig sabihin ay nagsisisi ang Diyos. Ang point is that, Lord, wag mo na kaming musgahan. Ano? Patawarin mo kami. No, tanggalin mo ito. Verse 14, sabi niya, O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Lord, maigsi man ang buhay namin, pero wag mo naman kaming parusahan, ano? Na punong-puno ng kahirapan ng buhay namin. Bigyan mo kami ng kagalakan. Maawa ka naman sa amin, ano? Verse 15, make us glad according to thy days, wherein thou hast afflicted us, and the years when we have seen evil. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Humihingi siya ng blessing sa Panginoon, yung kanyang mga gawa. Sabi niya, the work of our hands establish, thou establish it. So ito po ang prayer ni Moses sa Panginoon. Dahil po ang buhay ay maikli. At nagpapakita po ito na ang wise living depends on God's mercy and favor. Ano? Ngayon, nakita po natin na maiksi ang buhay. Ano? At yung mga panahon ay lumilipas ng mabilis. Ano? Pero paano ba tayo mamumuhay ng may karunungan sa mga panahon na ibinigay po sa atin ng Diyos? Sa mga araw na binigay po sa atin ng Diyos? Saan po tayo dapat magsimula? Kung gusto po nating mamuhay ng may purpose at ng may understanding. Ano? So, saan tayo magsisimula? Una, magsimula tayo sa Diyos. Siyempre po, ano? Bakit kailangan natin magsimula sa Diyos? Kasi po, ito, unang puntos po natin, ano? God alone can teach us to see life rightly. Ano? Ang Diyos lamang ang makapagtuturo sa atin upang makita ang buhay ng tama. Again, balik po tayo sa verse 12. Sinimulan po ni Moses yung kanyang humble request sa Panginoon. At ang sabi po niya dito, so teach us. No? Alam po ni Moses na tanging ang Diyos po lamang ang makapagbubukas ng ating mga mata
ng ating pangunawa para makita po natin ang buhay sa perspective ng Panginoon. Ano? Hindi sa perspective natin. Kasi tayo, nabubulagan tayo eh. Di po ba? Ang human wisdom alone, cannot grasp the true meaning or purpose ng ating mga araw dito sa mundong ito. May mga tao, di ba? Alam niyo yung word, yung salitang YOLO, you only live once, di ba? Kaya nga, you only live once, gawin mo na yung mga gusto mong gawin, ganyan yung mga tao eh. Dahil maikli lang ang buhay, sige, ganito ka, gawin mo yung ganito, pero kadalasan ay wala silang pananaw sa eternity, Dito lang sa lupa. Matatapos din naman tayo, kaya sige, gawin na natin ang gusto nating gawin. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga po, kailangan po natin ng Diyos na turuan tayo, turuan ang ating puso, so we can see life rightly and live accordingly. Pero mga kapatid, ang tanong sa atin, bakit kailangan natin ng Diyos para turuan tayo ng ganito? Kaya ba natin sa sarili natin? May mga tao sinasabi nila, alam ko na yan, diskarte ko na to, kaya kong diskartehan ng buhay, naintindihan ko na. Mga kapatid, kailangan po natin ng Diyos. Hindi po natin kayang mabuhay sa sarili natin. We are unable to see and understand the true meaning ng ating buhay sa sarili nating kaisipan. Bakit po? Ito po ang unang subpoint po natin. We are unable to understand the value of life apart from His instruction. We are unable to understand the value of life apart from His instruction. Hindi po natin kayang maunawaan ang tunay na halaga ng buhay kung wala ang Kanyang pagtuturo, kung wala ang pagtuturo po ng Diyos sa atin. Again, yung verse natin, tingnan po natin muli sa verse 12. Yung focus ng ating pag-aaral. Ang sabi po dito, so teach us. Ang Hebrew verb ng teach ay means to know, to cause to know, or to make one understand. At yung mga ibang literal translation ay nirender sila as teach us to know, kagaya po ng Lexham English Bible. Isa sa magandang translation. Yung Lexham English Bible, pinapaliwanag niya kung bakit ganun yung translation niya. At yung mga salita na dinagdag sa English, naka-italics, sinasabi niya kung bakit ganun ang salita na ginamit niya. At sa NASB, kung meron kayo NASB, nasa margin, kung may margin ng NASB nyo, sinabi doon, alternative translation. Sabi niya, make us understand. At ito po ay nagpapakita na ang true understanding sa buhay o sa halaga ng buhay ay hindi natural na ni-revealed ng Diyos. Hindi natural na nalalaman kagad natin o alam na natin. O sabihin na natin, ito ay nire-reveal ng Diyos sa atin. Nire-reveal. Kailangan ipakita ng Diyos sa atin. At pinapahayag po dito na ang human reasoning cannot rightly measure life's value because bakit ba hindi natin makita ang halaga ng buhay sa perspective ng Diyos? Bakit nakikita lang natin ang halaga ng buhay sa pananaw ng kaisipan natin? Bakit? Kasi simple lang, yung ating pong puso at kaisipan ay binulag dahil po sa kasalanan. Sa katunayan, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi diyan, the natural man, referring sa mga unsaved people, sa mga hindi tunay na mananampalataya. Sabi diyan, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Alam niyo po, hindi IQ ang pinag-uusapan dito. Kung mababa IQ mo, hindi mo alam ang worth ng buhay sa perspective ng Diyos. Hindi po ganun ang sinasabi dito.
Kasi marami mga genius sa mundo, hindi nila alam ang pananaw ng Diyos sa kung ano ang dapat habulin ng mga tao, dapat hanapin ng mga tao sa buhay. At etong psalmist, sa ibang part ng Psalms, sa Psalm 119 verse 18, ang sabi niyan, we must ask. Kaya nga yung psalmist, pagdating sa Diyos, humihingi siya ng kaunawaan. Ang sabi niya, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. So ibig sabihin mga kapatid, without divine instruction, we misjudge what truly matters. Ano ba yung pinakamahalaga sa buhay? Hindi natin nalalaman yun. We are living for the temporary, instead ng eternal. Mas pinipili natin yung mga temporal things dito sa mundo kaysa sa mga may eternal value na bagay, At ito po ay ang ibig sabihin na ang wisdom patungkol sa buhay, hindi po yan na didiscover sa pamamagitan ng experience natin lang, Ito po ay tinuturo ng Diyos sa atin. Tinuturo po ito ng Diyos sa atin, mga kapatid. Siya lamang po ang makapagre-reveal sa atin kung paano mamuhay meaningfully within our short days. At ito pong katotohanan po na ito, mga kapatid, na ang Diyos ang ultimate teacher ng ating para malaman natin ang karunungan, para makuha natin ang karunungan. At apart from Him, human understanding is darkened. Diba? Yung mga unbeliever, walang kaunawaan o walang sariling kaunawaan sa kanila. Tingnan niyo po yung sinabi diyan sa Ephesians chapter 4 verse 17. Tingnan ho natin sa dali. Ephesians chapter 4 verse 17. Kung kayo po ay merong mga Bible, pwede niyo pong i-check. Ang sabi po dito sa verse 17, this I say therefore, and testify of the Lord that ye henceforth walk not as the Gentiles walk, referring sa mga hindi mananampalataya. Huwag kayong mamuhay kagaya ng mga hintil, mga walang Diyos, mga hindi kumikilala kay Kristo, in the vanity of their mind, walang saysay ng kanilang pag-iisip, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Mga kapatid, bago po tayo naligtas, ito po ang buhay natin. Ito po ang kaisipan natin. Hindi natin naintindihan ang gospel kasi matalino tayo. Hindi po. Kasi binuksan ng Diyos yung isip natin. Hindi po ito pataasan ng IQ para maintindihan mo yung Biblia. May mga bagay na maintindihan tayo, pero kadalasan walang impact sa ating spiritual. Kasi hindi po ito patalinuhan. Ang Diyos po ang kumikilos para maunawaan natin. And to be taught by God is to receive divine perspective about time, about purpose and righteousness. And this means, mga kapatid, ng ating inability na makita ang buhay ng tama ay resulta po ng ating fallen condition. Ang kalagayan po natin ay nakakalungkot. Tayo po ay sabihin na natin na walang alam pagdating sa mga bagay ng Diyos. Kung hindi po tayo niligtas ng Panginoon. Ang ating kasalanan ang nag-distort sa ating values. Kaya nga po, madalas, pag hindi ka Kristiyano, we treasure what is passing and ignore what is eternal. Di po ba? Binabaliwala natin yung may eternal value kaysa sa binabaliwala natin yung may eternal value sa halip na
Mamuhay tayo para sa Panginoon, no? At kailangan po na ma-enlighten tayo ng Diyos, yung ating kaisipan. Baguhin ang ating mga puso para mamuhay ng may karunungan. At only through divine instruction can the heart be transformed to value what God's value. Ano? So application po tayo mga kapatid. Una, stop counting how long you live. Ano? Minsan binibilang natin, no? Ay edad na ako. Ako ay ganitong no? Ilang araw, ilang mga taon na lang ang bubuhay ko dito. Huwag ka mag-focus sa kung yung haba ng kung ilang taong ka na lang mabubuhay, Start focusing on why you live. Bakit ba tayo nabubuhay dito? Ano bang purpose kung bakit tayo nasa mundong to? Ano bang purpose kung bakit tayo niligtas ng Panginoon? We need to value life by purpose, not by length. Maraming mga tao kinakount nila ang mga years, not meaning. At nais ng Diyos na i-measure natin ang life by obedience and faithfulness, not by how long we live. Kasi sabi ng Bible, a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. O kailangan, makuha ko na to. Kailangan, by the age of ganito, nasa akin na yung mga ganito. By the age of ganito, kailangan successful na ako. Ang tanong, yan ba ang tunay na value ng buhay sa pag-acquire ng mga material things sa mundong ito? Mas pinupursubo natin, binavalue natin yung mga bagay na ng mundong to kaysa habulin natin kung ano ang may impact sa eternity. So mga kapatid, value kung ano ang pinakamahalaga sa mata ng Diyos. Pangalawang application natin, acknowledge your limitations and depend on God's wisdom. Acknowledge your limitation. Kilalanin natin, marami tayong mga kakulangan sa buhay natin, At kailangan nating magtiwala sa karunungan ng Diyos. Kailangan nating aminin that we cannot rightly measure the value of life by our own understanding. Hindi dahil matalino tayo, alam na natin ang buhay. At dapat itong katotohanan na to ay makita natin at magpakumbaba tayo. At akayin tayo nito na magdepende sa wisdom ng Panginoon sa bawat mga desisyon natin sa buhay. Remembering natin yung sinabi ng Proverbs, trust in the Lord with all thine hearts and lead not unto thine own understanding. Napakalinaw po niyan. Huwag kang magtiwala sa sarili mo, sa sarili mong karunungan. Hindi ibig sabihin alam na natin ang lahat. Sa katunayan, hindi nga natin alam ang lahat. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Now, ang tanong, kung hindi natin nauunawaan ang value ng buhay sa ating sarili, mga kapatid, then how can we gain the right perspective? Paano natin makukuha yung tamang pananaw sa buhay para makapamuhay tayo, para makamamuhay tayo ng may karunungan? Pangalawang subpoint po natin, we must humbly seek divine instruction to see our days as God sees them. We must seek divine instruction to see our days as God sees them. Dapat tayong mapagpakumbabang humingi ng banal na pagtuturo ng Diyos upang makita ang ating mga araw gaya ng pagtingin ng Diyos sa mga ito. Kaya nga po, balik tayo dyan sa sinabi ni Moses sa verse 12. Okay, sabi niya dyan, teach us. So teach us to number our days. At tingnan niyo po, etong sinabi dito, ano po ang unang salita?
'di ba, na ginamit ni Moses dito. Anong unang salita? Yung word na so. Di po ba? Nagsimula siya na banggitin po ito. Ang tawag po dito ay Hebrew particle lamed. Ano? Ibig sabihin ito ay ang ibig sabihin niyan ay so that, ano? In order that. Sa English ay ito ay subordinating conjunction. Ano? Or yung iba ay sinasabi nila ay result or purpose, ano? At nililink po nila ito into a prayerful request. And again, yung word na teach ay nag-i-imply po not just information but God enabling understanding. No? Kaya nga sinabi niya, turuan mo kami, Panginoon. At yung psalmist, ang tone ng kanyang prayer dito ay may pagpapakumbaba. Kinikilala po niya that to see time rightly, kailangan po una isik ang karunungan ng Diyos, yung insight ng Diyos. And sa literal version, kagaya po ng NASB, ano, at ESB, ay nagre-reflect po ito ng continual action. No? Ang ibig sabihin ni Moses dito, yung prayer na to is not just one-time prayer. Ito ay continual prayer request. Ano? Ibig sabihin, sinasabi ni Moses, Lord, keep teaching us. Lord, patuloy mo kaming turuan. Ano? At ito po ay nag-i-indicate sa atin ng ongoing dependence, not a one-time request. Ano? Therefore, we must humbly come sa harapan po ng Diyos dahil sa pamamagitan lamang po ng kanyang instruction, ang ating pong spiritual vision ay maa-align sa kung ano ang gusto ng Diyos, ano? At kung wala po ang teaching ng Diyos sa atin, ang view natin sa ating time, sa ating mga panahon, mananatili lang clouded, ano? Dahil bakit po? Kasi naka-self-centered tayo, yung thinking natin, ano? Etong gagawin ko, puro pangarap mo, hindi gusto ng Panginoon. Kagaya po sa ilang mga passage sa scripture na nagsusuporta, ini-emphasize po ng humility and dependence upon God para sa understanding. Kagaya ng Proverbs chapter 3 verse 7, sabi ng Proverbs, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. Psalm 25 verse 4 hanggang 5, sabi ng psalmist, show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Humihingi siya ng karunungan, kaunawaan sa Panginoon kasi hindi niya alam kung wala ang tulong ng Panginoon. James chapter 1 verse 5, sa context ng mga pagsubok, ano? Sabi niya, if any of you lack wisdom, ano? May problema ka, hindi mo alam ang gagawin mo, paano ba humarap sa mga pagsubok na ito? Sabi niya, if any of you lack wisdom, ang implication ay magkukulang tayo sa karunungan. Ano? Hindi natin palaging alam. Ano? Hindi natin kayang diskartehan ng buhay, lalo na kung marami mga problema sa buhay ang dumating. Ano? Sabi ni James, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Implying na ang Diyos ang makapagbibigay sa atin. Kailangan natin umasa sa Panginoon. No? Ito po yung attitude ng humility that seeks divine instruction. And the psalmist, yung kanyang prayer sa isa pang bahagi ng psalm, the same heart. Sabi sa Psalm 119 verse 33 hanggang 34, sabi niya, humingi siya, teach me, O Lord, thy way of thy statutes. Ano? Yung mga mananampalataya are never self-sufficient learners. Ano? Tayo po ay palaging mangangailangan. And we are always disciples ng Panginoon na nangangailangan ng pagtuturo ng Panginoon. And seeking divine instruction, ibig sabihin, gusto natin
na makita ang nakikita ng Diyos. Na tingnan natin ang buhay sa pananaw ng Diyos. Ano? Na measuring life not by comfort or yung haba nito but by eternal value. At ito pong attitude of dependence ay naka-align po sa Proverbs chapter 2 verse 3 hanggang 6 na kung saan ay tinatawag ang mga mananampalataya. Ang sabi ng Proverbs chapter 2 verse 3 hanggang 6, cry after knowledge, seek her as a silver, for the Lord giveth wisdom. Ano? And both passages, mga kapatid, ina-affirm sa atin na ang wisdom at right perspective ay nanggagaling walang iba kundi sa Diyos. At kapag tayo ay magpapakumbaba at hihingin ito sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kaliwanagan. I-enlighten niya ang ating kaisipan. It is not enough to know that life is short. Yung sinasabi ng mga tao, YOLO. You only live once. Maikli lang ang buhay. Hindi sapat na alam mo maikli ang buhay. Ang tanong, maikli ang buhay, paano mo ginagamit ang maikling buhay mo sa mundong ito? We must learn to see that shortness through God's eyes. So application po tayo. Una, cultivate a teachable and prayerful heart. Cultivate a teachable, magkaroon po tayo ng teachable heart at prayerful heart. Ask God not merely for information, but for transformation. Hingin mo sa Diyos na hindi lang po natin malaman, maunawaan ang sinabi ng Diyos, kundi sa bawat pagtingin natin sa salita ng Diyos, binabago po ang puso natin. Na kapag nalaman natin, napakinggan na po natin ang salita ng Diyos, magiging iba ang pananaw natin sa buhay. Approach His Word daily with prayer. Lord, show me how you want me to live today. Tulungan mo ako, Panginoon, ipakita mo sa akin kung ano ang mga tamang desisyon na dapat kong gawin na makapagbibigay luwalhati sa iyo. At etong humility na to allows His truth to shape yung ating mga schedules, di po ba? Yung ating mga goals, yung ating mga relationship. Pangalawang application natin, let God's perspective shape your priorities. Hayaan natin na ang pananaw ng Diyos, pagtingin ng Diyos sa buhay, ang humubog ng ating mga priority. Nakaayon dapat ang ating mga priority sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. At kapag tinuruan po tayo ng Diyos para makita natin, to see time as He sees it, magsisimula po tayong mag-invest sa mga bagay na may eternal value. Eternal things. Yung mga tao sa kabanalan, in service, hindi natin sasayangin yung mga oras natin rather than temporary pursuits. So as Jesus said sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. Yan ang uunahin natin. Yan ang mas hahanapin natin. Yan ang mas pipiliin natin. Hanapin ang kaharian ng Diyos. Magpasakop sa kalooban po ng Panginoon at mamuhay sa kabanalan ng Diyos. Ngayon ang tanong sa atin, when God begin to teach us at yung ating mga mata ay binuksan niya sa reality ng buhay, we start to see yung time not as an endless. Di po ba? Makikita natin, limitado lang ang buhay ko dito. Yung instruction ng Diyos ay magtutulak sa atin para ma-realize po natin how short life truly is. And how wisely it must be used sa mundong pong ito. So ito po ang mangyayari. Pangalawang point natin, main point number 2, learning to number our days reveals life's brevity
and stewardship. No? Learning to number our days reveals life, brevity, and stewardship. Ang pag-aaral na bilangin ang ating mga araw ay nagpapakita po ng kaiklian ng buhay at ng pananagutan bilang katiwala. Ano? So hindi mo lang maintindihan na maikli lang ang buhay natin. Maiintindihan natin na bagamat maikli ang buhay, meron tayong pananagutan bilang pinagkatiwalaan ng Diyos ng buhay na ito. As si Moses ay nagpray, naturuan sila ng Panginoon sabi diyan, to number our days. At ang ibig pong sabihin na ito ay higit pa to sa counting time, ano? Hindi literally, okay? O Lunes ngayon, ilang mga araw na lang. Hindi po ganoon ang pagbibilang. It means evaluating life in the light of its brevity and purpose. No, ini-evaluate po natin. At kapag natutunan natin na bilangin ang ating mga araw dito sa mundong ito, magsisimula tayong mamuhay na may awareness na every moment is a trust from God to be used wisely. Ano? At numbering our days, nagre-reveal po sa atin both how short life is and how accountable we are for how we spend it dito sa mundong ito. Ngayon ang tanong, what exactly does this teach us? Ano ang eksaktong itinuturo ng Diyos sa atin ito patungkol sa human life and time dito po sa planet Earth na ito? Okay, ito po ang unang subpoint natin. We are reminded that our earthly days are short and swiftly passing. We are reminded that our earthly days are short and swiftly passing. Pinapaalala po sa atin na ang ating mga araw sa lupa ay maikli at mabilis na lumilipas po. Yung phrase na to number our days, ginamit po sa Hebrew verb na mana, na ang ibig sabihin to count, reckon, or assign. Hindi po ito literally meaning niya na counting days, ano? Ang ibig pong sabihin nito ay recognizing their limited number and fleeting nature. No, literally, yung ibang mga translation kagaya po ng NASB, sabi niya, teach us to number our days. Ganun din sa Lexham English Bible, ano? Teach us to count our days carefully. Ano? Nagpapakita po yung act ng numbering is intentional reflection kung paano ang buhay, gaano ang buhay kaikli. At si Moses already emphasized yung katotohanan po na ito earlier, sa Psalm. Ang sabi sa verse 9. Okay, tingnan po natin yung verse 9. Okay. Trust tayo konti, ano? Ayaw gumana ng aking... Okay. Pero kung kayo po ay may Bible, ano? Tingnan po natin sa verse 9. Ang sabi diyan, for all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. And similarly, ganito po ang binanggit sa Psalm 39 verse 5. Nung sinabi ng psalmist din dito, sabi niya, behold, thou hast made my days as 100. Ano? At ito pong verses na ito ay nagpapakita na ang buhay ay fragile, and short. Parang isang story na mabilis mo lang ikwento, or parang shadow na mabilis lang maglaho, at recognizing yung shortness ng buhay ay nagtuturo sa atin again yung humility. It reminds us that our time on earth is temporary, na every moment
ay mahalaga, di po ba? At tayo po ay accountable sa Panginoon. So ang panawagan po dito ng ang pagtawag sa atin na bilangin ang ating mga araw, hindi po ito mental exercise, but a spiritual discipline po ito. Ano? It helps us na mamuhay na may awareness na everyday nagbibigay sa atin na papalapit na tayo sa eternity. Ano? At yung other scripture, nag-echo yung katotohanan ito, kagaya ng sinabi sa Job chapter 14 verse 1 and 2. Ang sabi doon, man that is born of a woman is a few days. Kita nyo, ano? Kapapanganak pa lang, pero sinabihan na, maikli lang ang panahon niya. And full of trouble. Ito pa isa, ano? Bukod sa maikli na, punong-puno pa ng problema. Di po ba? He cometh forth like a flower and is cut down. Di ba yung flower? Hindi naman yan nagtatagal eh. Siguro ilang araw lang yan, ano? Mabubulok na. Matutuyo na. Di po ba? Sa James chapter 4 verse 14, ang sabi ni James dito, for what is your life? Hindi po nagtatanong si James dito kung anong buhay nila, no? Ipinaparealize niya sa mga tao, anong quality ng buhay meron ng isang tao. Ang sabi niya, it is a vapor that appeareth for a little time and that vanishes away. Maikli lang ang buhay. And both passages ay sumusuporta sa point ni Moses na ang human life is short and fragile. At yung realization na po ito should not lead us para manghina tayo, ano? But to wise and purposeful living. Magtulak sa atin na maikli na nga ang buhay. Gamitin ko na ito sa Panginoon. Ano? And to number our days, ibig sabihin to live each one with eternity in view. Ano? May pagtingin tayo sa walang hanggan. Alam niyo po, yung brevity of life points to God's eternity and sovereignty. Ano? While ang ating buhay ay quickly na natatapos. Ano? Ang Diyos ay mananatiling walang hanggan. Mananatili siya forever. At ito po yung katotohanan na dapat makita natin na tayo magpakumbaba at mag-remind sa atin na ang ating existence ay hindi po nakadepende sa gusto natin o sa sarili natin. Ang ating existence entirely depends on God. At theologically, mga kapatid, ang kaiksian ng buhay ay nagre-reveal sa atin ng fallen condition ng humanity. Ano? Nandyan yung death, nandyan yung decay, nag-enter dito sa mundo dahil sa kasalanan. Genesis chapter 3, verse 19, di po ba? Ganun pa man, mga kapatid, ano? In this mortality, tinatawag po tayo ng Diyos na mamuhay meaningfully and faithfully. Ano? And understanding our fleeting days, mga kapatid, should lead us to stewardship, using our limited time to glorify God. It shows, pinapakita po nito, na ang ating earthly life is not the final goal. Hindi po ito ang final goal dito sa mundo, but the preparation for eternal fellowship with Him. Paghanda po ito, kaya paghandaan na natin, ano? Kasi doon naman tayo patungo. So application tayo, una, live each day with eternal purpose. Mabuhay tayo bawat araw na may eternal purpose. Dahil po ang buhay ay maikli, do not waste it on temporary pursuits. Huwag mo nang habulin yung madaling mawala. Ano? Huwag mo nang hanapin yung madaling maglaho. Ano? Pag namatay tayo, hindi naman natin masasama sa hukay yan eh. Di po ba?
Ba? Yung mga kayamanan, iiwan yan. At kuminsan, di ba, naalala ko yung may mga lupa doon sa sa probinsya. Yung namatay yung mga magulang, pinag-aaway-awayan yung mga pamana ng magulang, Mag-iiwan ka pa ng pag-aawayan ng mga ng pamilya. Imbis na magkakasundo, Mga kapatid, mas piliin natin yung may eternal value. Use your time for what truly lasts. Yung ating pananampalataya, yung ating family na naligtas sa Panginoon, yung ating paglilingkod, yung ating obedience sa Panginoon. Ang sabi nga ni John sa chapter 2, 'di ba? Yung mga things of this world mawawala yan. But he that doeth the will of God, sabi niya, forever yan, forever. Pangalawang application natin, mga kapatid, dahil maikli lang ang buhay, ang tanong ko po sa inyo, are you ready na makaharap ang Diyos? Are you ready? Ready na po ba tayo? Be ready to meet God at any time. Ready na po ba tayo na kung sakaling mamatay tayo ngayon? Haharap tayo sa Diyos. Yes, sabihin natin, yes, save ako. Alam ko, pag namatay ako, sa langit ako pupunta. Praise the Lord. Pero sa buhay ba natin ngayon, handa na ba tayong makaharap ang Diyos? Mga kapatid, prepare. Maghanda ho tayo. Our days may be few, but we do not know how many remains. Di po ba? Hindi natin alam kung ilan na lang ang mga natitirang oras natin sa mundong ito. Kaya nga po mamuhay tayo in readiness and holiness. Na kapag humarap tayo sa Diyos, sasabihin niya, well done, thou good and faithful servant. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 24 verse 44, be ye also ready. Mga kapatid, mag-ready ho tayo. Maigsi ang buhay, hindi natin alam kung kailan po ito matatapos. And again, paalala po sa atin, sa bawat isa sa atin, are we ready to meet God? Matutuwa ba ang Diyos pag nakita tayo? O pagdating natin doon sa langit, pagagalitan tayo ng Diyos? Mga kapatid, be ready. Ngayon, ang tanong sa atin, if our days are brief, maiksi lang, at mabilis siya lumilipas, pero paano natin ito gagamitin sa mga limitadong oras natin na binigay ng Diyos sa atin? So, subpoint B po natin. Okay. And I think dito po natin tatapusin sa ating subpoint B. So, subpoint B po natin, we are called to live each day with a sense of divine purpose and accountability. We are called to live each day with a sense of divine purpose and accountability. Tayo po ay tinatawag na mamuhay bawat araw na may kamalayang banal, na layunin at pananagutan. Sabi ni Moses, again sa verse 12, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Yung praise dito na apply our hearts, literally, ang ibig pong sabihin niyan, to bring or cause the heart to come to wisdom. At sa ESV translation, nirender po niya ito, that we may get a heart of wisdom. Habang ang NASB, sinabi niya dito, that we may present to you a heart of wisdom. At ito pong mga translation na ito, nag-emphasize po sa atin ng intentionality. Living wisely before God with purpose and accountability. At yung verb na ginamit na apply or sa ibang salin ay gain, ito po ay nag-i-imply ng active commitment, not passive awareness. At it points us sa deliberate life direction natin na rooted siya in God's wisdom.
Kagaya po ng sinabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, dineclare ng ni Solomon, fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Ganun din sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, and Lord willing, ito ang next series po natin. Yung sinabi dito, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time. Ibig sabihin, to number our days rightly is not only to realize yung shortness ng buhay natin, but to use each one purposefully under God's authority. And every day, mga kapatid, is a divine trust para sa atin, kung saan tayo ay accountable sa Panginoon. Bawat araw, pinagkakatiwalaan tayo ng buhay na ito. At balang araw, tatanungin tayo ng Diyos, ano ba ang ginawa mo sa buhay mo dito sa lupa? Nag-enjoy ka lang ba gawin ang kagustuhan mo? O naglingkod ka ba para sa Panginoon? Nagtuturo ito sa atin, mga kapatid, na ang karunungan is not gained merely by counting days, but by consecrating them. At si Moses ay nagpray hindi lang for a longer life. Lord, pahabain niyo ba? Naalala ko, maraming mga Christian, Lord, pahabain niyo po yung buhay ko. Wala namang masama mag-pray na pahabain yung buhay natin, mga kapatid. Pero kung yun lang ang prayer natin, kulang yun. Dapat ipag-pray po natin na pahabain yung buhay natin, at the same time, gamitin natin wisely. Na i-align natin yung ating mga kaisipan kung ano ang kalooban ng Diyos. Lord, tulungan mo pa ako na mabuhay dito. At gagamitin ko itong buhay ko para sa iyo. At yung Romans chapter 14 verse 12, ina-affirm niya yung ating accountability. Nasabi ni Paul sa verse 12 ng Romans 14, so then every one of us shall give account of himself to God. Mga kapatid, sa buhay po na ito, may pananagutan po tayo sa Diyos. Bawat isa po sa atin. At kapag haharap tayo sa Panginoon, pananagutan po natin kung paano natin ginamit ang buhay po natin sa mundong ito. At ang connection po na ito ay malinaw po, na recognizing the brevity of life ay mag-lead sa atin para mamuhay ng isang matapat na steward ng Panginoon. Maging matapat na katiwala. Kagaya po ng servant sa Matthew chapter 25 na pinagkatiwalaan ng talento. Tayo po ay responsible para gamitin ang ating oras, ang ating opportunity, ang ating days for God's glory. The purpose of numbering our days is not anxiety, about dying, but intentionality about living. Hindi para kabahan tayo, maikli na lang ang buhay, Hindi. Dapat intentional, gamitin natin ito ng tama. At sa theology, mga kapatid, ito pong katotohanan na ito, nag-underscore na ang ating oras ay sacred yan. To God, not to us. God as the eternal creator, na binigyan tayo ng limited time para i-fulfill ang kanyang purposes sa ating buhay. Kapatid, every moment becomes a test of stewardship and obedience sa atin. And also, hina-highlights po nito yung contrast between divine eternity at human temporality. While God transcends time, hindi po saklaw ang Diyos ng oras natin. Pero tinatawag po niya tayo to use our brief moments wisely sa kanyang service. Ibig sabihin,
living with divine purpose is an act of worship. Bawat oras na binigay sa atin ng Panginoon, kung paano natin ginagamit, yun ang tugon natin sa pagsamba sa Diyos. Ano? It acknowledges God's lordship over our time and decisions. And ang true wisdom is living responsibly before the one to whom we must one day give an account. Balang araw mga kapatid, sisingilin tayo ng Diyos. Hahanapin niya sa atin kung paano natin ginamit. Alam niyo po, isa sa mga criteria ng judgment ng Panginoon, yung buhay natin. Ano? Paano mo ba ginamit ang buhay mo? Ano? Paano ka ba nag-spend ng mga sandali mo sa mundong ito, sa planet Earth na ito? So mga kapatid, application tayo. Dalawang application, pagkatapos magpe-pray na po tayo. Unang application natin, live with daily purpose under God's direction. Mamuhay tayo araw-araw na may purpose sa ilalim ng paggabay ng Panginoon. Ano? Do not drift through life carelessly, mga kapatid. Magsimula tayo bawat araw sa paghingi sa Diyos. Lord, what would you have me to do today? Ano? Palagi natin i-ask ang Panginoon, Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko sa araw na ito? Tulungan mo ko. Ano? Use your time, your energy, your resources sa paraan na nakapagbibigay ng honor sa Kanya. Another application natin, remember that each day counts for eternity. Alalahanin natin, ano, bawat araw natin counts for eternity. Every word, every choice, and act matters to God. Ano? You are accountable not just for how long you live, but how well you live sa harapan ng Panginoon. So mga kapatid, reminder po sa atin, maiksi ang buhay. Ano? Ilang mga panahon lang ang ilalagi po natin dito. 10 years, 20 years, 30 years. Ano? Sa kaiklian po ng buhay, sulitin na natin para sa Panginoon. Ano? Huwag na ho natin sayangin yung mga oras natin sa anumang mga bagay na wala namang halaga sa harapan ng Panginoon. Gugulin natin ang oras natin sa paglilingkod sa Panginoon, pamumuhay para sa Panginoon. Mag-pray po tayo. Habang tayo po ay nakapikit at tayo po ay nananalangin, mga kapatid, kung tayo po ay pinaalalahanan ng Diyos, magkakaroon po tayo at least 1 minute ng reflection natin. Pag-isipan po natin ang mensahe sa umagang ito, kung paano tayo mamumuhay. Mga kapatid, malinaw po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Na bagaman maikli ang buhay natin sa mundong ito, maging aware tayo dito. Hindi para takutin tayo o matakot tayo, kundi para maging wise tayo sa mga desisyon po natin. O pinaalalahanan tayo ng Panginoon, no, sa mga desisyon natin ginagawa, sa mga pag-spend natin ng mga oras natin. Lumapit po tayo sa Panginoon at manalangin. Kung kailangan may isuko tayo sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran, humingi po tayo ng tawad. Kung may mga struggle tayo sa buhay natin, sa pagmamanage ng ating oras para sa Panginoon, humingi tayo ng lakas, ng biyaya sa Panginoon para magawa po natin ang kalooban niya. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na ito. Ang oras po natin ay 10:42 at 10:43 ay magpe-pray po tayo. Okay. Manalangin tayo individually.
Tayo po ay mag-pray sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala po ninyo sa amin. Patawad po, Panginoon, sa mga panahon na nasayang namin. Although hindi na namin mababalik yung Panginoon, pero tulungan mo kami, dakilang Diyos. Yung mga sandaling ito na natitira sa amin, Panginoon, ay huwag naming sayangin, Panginoon. Kundi gugulin po namin ito po ang kalooban po ninyo. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, na sa bawat segundo, sa bawat minuto, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat buwan at taon na lumilipas, Panginoon, tulungan mo kami na pahalagahan ito, gaya ng pagpapahalaga mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa kaiklian ng buhay na ito, natuto kaming mamuhay na may karunungan. Akayin mo po kami sa tamang desisyon, sa mga pagpili namin. Tulungan mo kami na piliin ang makapagbibigay luwalhati sa iyo, dakilang Diyos. Ikaw po manguna sa amin, Panginoon, at sa mga panalangin ng mga kapatid, ikaw po ang tumugon ayon sa inyong kalooban at kaparaanan. Binabalik po namin, O Diyos, ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. Ito po ang aking panalangin, Panginoon, sa matamis sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po. Thank you for the wonderful message po, Pastor Dennis. May today's message remind us that life is brief, but every moment becomes meaningful when we live it wisely for God's glory. In response to God's word, let us dedicate ourselves anew to His service as we sing, "Take My Life and Let It Be." We will be singing the first and fourth stanza of the hymn. Let us sing, "Take My Life and Let It Be." We will be singing the first and fourth stanza only. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my life and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my love, my God, I pour at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for Thee. Para po sa atin pong doxology, tithes and offerings. Sa tithes and offerings po, isasabay na lang daw po next Sunday. And then ngayon, we will be singing the doxology po. And then afterwards, we will be praying for Thanksgiving and tithes and offerings po. Let us sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray. Amang banal at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan po, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga blessings na ipinagkakaloob niyo sa amin, maging sa trabaho po, Ama, na inyo pong ipinagkakatiwala at
sa mga resources po, Ama, na inyo pong pinagkakaloob po sa amin. Ama, pinapanalangin po namin na mga tithes and offerings po na ito ay magamit po palagi ng naayon po sa inyo pong kalooban sa pagpapalago po, Ama, ng inyo pong simbahan. At nawa kayo po, Lord, ang palaging magpala po, Ama, sa amin po, Ama, upang ito po makapaglingkod po kami, Ama, sa inyo po, Ama, sa pamamagitan po ng mga financial na pangailangan po ng simbahan. At may pinapanalangin po namin na kayo po, Lord, ang gumabay sa kung paano po ito gagamitin po palagi ng inyo pong church. At may binabalik po namin ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And ngayon po, para po sa closing prayer and benediction, inaanyahan ko po si Pastor Dennis. Okay. Let's pray po. Aming Diyos na makakila sa lahat, makapangyarihan, at Diyos na mabuti. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpupuno mo ng aming mga at ibinabalik po namin ito na may pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Diyos na gawin ito, Panginoon, na may buong pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyo, dakilang Diyos. Kinikilala po namin ang bawat tinatangkilik po namin ay galing sa iyo, Panginoon, at ito po ay pinagkatiwala mo sa amin. At dapat namin gamitin ito, O Diyos, ayon sa kalooban mo. Maraming salamat po at pagpalain niyo po ito at patuloy ka naming mapurihan. Ito po akong dalangin, O Diyos, sa matabi sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.